الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. Ito naman yung bab ng paghahayag. Anna al-amra ay fi bayani anna al-amra hal yaqtadi al-fi'la, nagsasaan ba ng gawin at fi'il ala al-faw, kalong sa fi'il, gawin agad am la o di kaya hindi. Kapag mayroong utos, meron na akong sinabing utos, ano kaya ang uran yung utos na yun na sinabi ko? Yung pagminsa yan, hindi yung umupo. Baga, merong salitang iuutos sa pumama. Pamana o kaya umom. Basta sinabing utos na ano kaya yung utos na yun. Agad bang gagawin o hindi agad gagawin? Dito may tilap dito sa pagitan ng mga ulama natin. Merong nagsasabi na al-amru al-fawri at yung iba naman al-amru al-tarahi. Tarahi no pang manatili. Wajib na, pero hindi agad gagawin. Wajib na, pero hindi agad gagawin. Katulad ng hajj na bawat isa sa atin na obligado mag-hajj. Manisarap na naman. Katulad ng sambayang, manisarap na naman. Awal paliyugan. Basta mukallaf ka na, paliyugan ka sa sambayang. Muslim, mukallaf, balig, paliyugan ka sa sambayang. Inutusan ka na magsambayang. Pero ano yun, magsasampayan ka ba kaagad o hindi? Lagi mong buka pag-hajj. Siyempre, katulad ng pag-hajj, nidadagdag mo yung iba pang syarat, katulad ng istita'ah. Once na dumating na, makumpleto mo na yung mga syarat mo. Nag-edukasyon ko yan. Kasi kabilang sa syarat ng sampayan, may yung masuwak mo. Dumating yung wakwa. So, ibig sabihin, kumpleto na. Kumbaga, ngayon ka na inutusan, ngayon lang. Luhuro pa pa. Iluhuro. Ano kaya? Wajib kaya na magsampayang ka agad? O hindi wajib na magsampayang ka agad? Nagitipod ko nito. Halimbawa ngayon, inutusan kitang kumain ka. Ariyo, ano kaya yung pagkain mo na yun? Wajib kaya nakakain ka ngayon na? Yung di man afaw? O kaya mayang-maya na? Yung di man tarahi? Tarahi at tarahi. Maya-maya. Itipod min yan siya. Tingnan natin. Idha waradal amru bil fi'li. Kapag dumating yung utos sa paggawa. Mutlaqan. Halakaw nil fi'li. Halakaw nil amri. Mutlaqan. Ang kalagayon ng amar na yun na mutlaq. Amar na mutlaq. Basta utos lang. Ay khaliyan anil qara'ini. Nakatakdir na dyan, sabi niya, walang nakasangkot ng mga palatandaan. Kung manabakante, daban yan tuos. Basta sinabi ko sa'yo, kain ka. Hariyo. Kapag inutusan ka, alam na rin natin yung utos ay kanino manggagaling. Manggagaling mula sa taas, papunta sa ang utosan ay yung merong mababang pangkat. Mula sa mataas ang pangkat, ay suko niyan ay yung mababang pangkat. Iti literal utos. Hariyo, iti literal utos. Tapos dumaan na rin sa atin ay yung utos na hakiki at saka utos na majazi. Na yung utos na hakiki, naging sumanan yan na wajib. Sumanan yan na wajib. Na yung utos na majazi, hariyo, ayun, yung hindi kahulugan na wajib tulad ng sunat, katulad ng ibaha, yung iba't iba pa yun. Bukod pa doon na yung utos na may kahulugan na tingnan na tinatawag na takrar, ulit-ulit ba o hindi, maratan mahina. Dito may apelido. Tapos ito na naman masala, agad pag gagawin o hindi agad gagawin. So sabi niya dito, kapag dumating ang utos na mutlak, al-amru bil fi'lil mutlaq, utos sa gawa na gawin ang isang bagay, al-mutlaq, ayan ang tinatawag na mutlaq, yan, walang palatandaan. Ibig sabihin, utos talaga. Giti man ang amar mutlaq.
Kasi iba yung upper bil karain, utos, pero merong mga palatandaan. Dito na sa lakaw, ipag minyan siya na mutlak, yan walang parina. Ibig sabihin na yung pakasal yan na kapag yung salita na binitawan na walang parina, na di ka makakatakbo sa ibang kaulugan, doon ka na sa original niya na kaulugan. Yung hindi pakasal yan. Kasi sa pagpalaba, na kapag ikaw ay sinabihan, no, na walang dumating na karina, na dito pa kayo ba? Hindi pwedeng tawag dito, kunin yung majasan. Bakit? Kaya da karina. Lalagi na yan, walang dumating na karina, inutusan kita, kain ka. Pag dumating ka, da ba karina? Walang palatandaan ng biro lang pala yun. Ariyo, no, di na, tawag dito, o di na kinukutsa ka, nadaba palatanda. Ibig sabihin na hindi mo pwedeng ikarga yung salita na yun sa hindi mga tika biro lang yung ustad, ganito. Hindi ko pa nga. Automatic na kailangan na obligado na. Wajib nyo pa. Kaya nga sabi niya dito, wajaba al-azmu al-fi'li. Wajib, no, na magniyat alal-fi'li sa paggawa o di kaya nagawin alal-fawri agad-agad. So niyat na automatic, wajib agad. Wajib, basta kailangan natin ginawa na kailangan na pagampagan, wajib na makapagniyat na tayo. Katulad ng dito sa unang bab, no? Yung tinatawag na yakta din takrar la, yakta din takrar yun, no? Sinabi niya doon, no, na wajib agad ka mamaba fil babi qablahu, no, tulad na, no, lumipas siya fil babi sa bab na qablahu dito sa bago ito, bab na ito, qablahu, qabla hadal bab. Qablahu ay qabla hadal bab, bago sa bab na ito. Nabanggit na doon na sabi niya, kapag dumating na yung utos, na wajib na magniyat. No, bakit? Kasi ang literal ng utos na wajib, ay magbuka-tumbas ng utos na wajib. Kaya kung kumanyan wajib. Kasi yun ang magiging mafhum eh. No, pag binitawan yung salitang utos, na walang parina, ang muktado niya, ang mafhum niya, wajib. Yan ano ito? Al-amro lil wujub. Ang asal sa pautos ay wajib. So nagkaroon ng wajib. So dito, unang wajib na yung magniyat. Magniyat ka. Dito pa sa niyat ito pa man na ariyo. Dito pa sa niyat na meron pang ikhtilaf yan ng mga tawag dito ng mga ulama tungkol sa magniyat na gawin. Niyat na gawin. Halimbawa, kailan ka magsasama, niyat mo yung inutusan ka magsambayang, niyat mo na magsambayang ka. Pero hindi ka pa nagsasambayang. No, inutusan kang kumain na niyat mo na kumain. Hindi ka pa kumakain. No, nagito na, merong mga ikhtilaf ng mga ulama. Mayroong ikhtilaf ng mga ulama. Pero itong azab kasi na ito, tulad ng sabi natin, ang istilah ng azab, no, sa mga ulama natin, ay yung hindi mo pa nagagawa yung isang trabaho pero pinagplanahan mo na. Ibig sabihin ng azab na kumbaga na naging matatag na sa isip mo na gagawin mo yung bagay. Faida azabta, patawakkal ka. Pag nag-azab ka na, no, magtawakkal ka na sa. Ibig sabihin na talagang disidido ka na nagagawin mo yung bagay. Plano ka, pero disidido ka na, hindi man na azab. No, so wajib na mag-azam alal fi'li alal fawd. Wajib na, no, mag-niyat muna, naggawin iyon agad-agad. Nagitip niyat. No, yung ta'alal fawro, na hindi talong doon sa fi'il. Wajib na mag-niyat alal fawd. Azam na talong doon, alal fawd na talong doon. Paano maribay? No, wajib na mag-niyat alal fawd. No, agad-agad. Agad-agad. Kama mada fil babi qablahu, kama kasi sa so dito na pwedeng talong doon sa al-azmu, pwede rin talong doon sa wajab. Pwede rin talong. Kasi sa lahat yung
Pwede yung alal faul, no, natalong agad doon sa wajaba. No, pwede rin yung alal faul, natalong doon sa al-azm. Kaysa al-azm na masdar. Ito pa kaya pagkatalo. Ang masala lang dito na yung dalawang ala na nakatalong doon sa al-azm. Kung itatalong natin doon sa al-azm, no, na yung dalawang huruf jar na parehas ng kahulugan, hindi pwedeng magtalong sa isang mutaalak. Hindi ka pa kaya pala. Ginani kaida sana. Ano ginani kaida sana. So, ibig sabihin dito, yung isa sa dalawang ala, alal fi'li, alal faul dito, na magkaiba ang kahulugan niya. Kung italong natin doon sa al-azm, ay mayroong isa dito sa dalawang ala na sa langawiman. Hindi hakikiyaman. Minsan na literal na kahulugan. Katulad nitong alal faul na ito, ala. Dito na alalil istila. Ano ba alalil istila? Yun yung tinatawag na pagtalong. At ano din yun? Basta magtalong ka sa isang mutaalak, katulad al-azm na ginani mutaalak, na pagparehas na huruf dyan, lagi, katulad din, buti man na ala na nakatalong doon sa al-azm, hindi pwede, isang magtalong ka niya. Ginani kaida sa nahu. Sa luwa. Hindi pa kayo may nakatalong yung dalawa. So, pwedeng magtalong basta kailangan yung isa sa dalawang huruf jar na magkaparehas na kailangan ng magkaiba ng kahulugan. Magkaiba ng kahulugan. Pwedeng sabihin natin na yung isa na literal, pwedeng sabihin natin na yung isa na majaz. No, katulad nitong al-azmu, alal-fi'li, alal-faul. Naginan na mga buwan na. No? I-check nyo, Tapos, no, magniyat, mag-azam, magplano, alal-faul. Agad-agad. Kama matapil babil qablahu, tulad ng lumipas sa bab na nauna sa kanya ay pablahadal bab. No, yun na yung ismo nang gagawin. Sinabi na ni Musannif rahmatullah alay na kapag inutusan ka na wajib na magniyat ka. Inan na nagkaisa na dyan ang mga ulamang bawat isa. No, once na dumating yung utos, no, utos na mutlak, wajib ang mga pniyat ka. Ariyo, kailangan na makapag-niyat ka. Naginan na nagkaisa dyan ang mga ulama. Ang problema na yung paggawa. Doon sila nagkakaiba. Sabi niya dito, وَهَلْ يَقْتَدِي الْفِئْلَ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ يَقْتَدِي الْفِئْلَ عَلَى الْفَوْرِ Bakit sabi niya? Nangangahulugan ba yung fi'il alal fawri sa agad-agad ay wujubal mubadara? Ay man alal fawr ay wujubil mubadara, agad na gagawin. Wajib na gawin agad mubadara. No, wujubil mubadara yan, wajib na gawin agad. Sa tingin natin, ganun ba sabi niya? Wahal yaqtadi. Bakit nagsasaad ba siya na al-amrul mutlaq? Al-fi'la, na gawin agad. No, gawin agad. Al-fi'la, fi'il, al-fa'l. Gawin ka agad. No, napanayta alat-takrar. No, ipalagay mo, sabi niya, o kaya isandal mo doon sa nagsasabi ng takrar. Isandal mo doon sa nagsasabi ng takrar. Kumbaga na yung utos na, isang utos pero ang kahulugan niya na ulit-ulitin ko na yun. Fa'in kulna innal amra yaqtadi takrar ala hasabil istita'a. Na kung manindigan tayo sa nagsasabi, ay fa'in jarayna alal qawli, no, kung tayo ay nadako papanig sa nagsabi, innal amra, katotohanan ang utos, no, al-amra ay al-amra al-mutlaq. Yaqtadi at-takrara, no, nagsasaad ng paulit-ulit. Isang utos pero ayamanan niya na ulit-ulitin mo na gagawin. Ala hasabil istita'ala, pero sa abot ng kaya. Ay manadali. Hindi ko pa kayo makangap, hindi ko pa kayo lagi dito. Kaya hindi kaya ng sarili. Kaya kailangan ng katakdiran sa ala hasabil istita'a. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. No, hindi inobliga sa sarili yung hindi niya kaya. Ibig sabihin, na pagkaya mo na, pag di mo kaya, stop. Pag kaya mo na, gawin na naman. Pero yung utos na sa satin, sabi niya,
wajaba alal fawr. Wajib agad. Wajib siya ng PL, alal fawri ka agad. Wajib siya agad. Kasi kung doon sa takrar, ulit-ulitin mo. Isang utos pero gagawin mo ulit-ulit. Yan pagkatapos na inutusan ka, automatic niya patutrakan ng ganun kumanta. Kasi sinabi mo, ang paninindigan mo na yung utos na yun na nagsasaad ng paulit-ulit. Na pag sinabing paulit-ulit, na yung wakto na, merong wakto na sa umpisa, sa gitna, sa huli, na wakto lagi na. Na kung paulit-ulit, na gagawin mo paulit-ulit sa abot ng mga kaya. Hanggang sa yung mga nagsasabi ng mga philosopher na suluhod na dahil inutusan ka magsambayan ng luhur, dahil sa paninindigan mo ay paulit-ulit yung isang utos ng luhur, no? Man mo masuluhod na, tapos magsambayan apat na naman, hanggang sa lumabas yung wakmo. Gitimiyapma na yan. Ayun, nagsasabi ng takrar. Kasi siyempre, sumbayan ka sa luhur. On the spot, pagkatapos ko sabihin, sambayan ka na ng luhur, apat na rakat, tindigom. Ayun yung mga sagot ng mga philosopher. Kasi yun ang tinatawag na paulit-ulit. Isang puntos pero ulit-ulitin mo gagawin. Ito yung mga upamawan na tiran natin dito sa mga madhab o kaya madrasa ng takrar. Yung madrasa ng takrar, yung madhab na nagsasaad ng takrar, yung sa kanila, na wajib agad. Wajib gawin agad. Bakit? Li'anna al-halat al-ula. Dahil yung kalagayang una, yan ito yung oras na una. Unang oras yan doon sa pagkatapos mong ma-receive yung utos na dakhilatun fil istita'ati. No, napasok siya sa kaulugang istita'a. Kaya ginaman na paganay kasi yun na nandun yung lakas mo. Hariyo, o umpisang utos ang na nandun yung lakas mo natin. Siyempre, natin kung wajib sa akuan natin, doon pa lang sa umpisa na wajib. Wala yajuzu ikhla'uha min al-fi'li na hindi pwede na ibakante siya, ibakante siya na istita'a min al-fi'li mula sa paggawa. Lagi ng luhur, inutusan ka magsambayang ng luhur, na piray ka lao na sa luhur, mula alas 12 hanggang alas 3 sa libaw, nagsimbayang karoon sa abot ng kaya. Kaya siyempre, ang paninindigan mo, paulit-ulit. Tapos bukod pa doon, nakahulugan ng utos na gawin agad. Gawin agad. Kasama ito na pagkatapos mo, pagpasok ng wakto ng luhur, nagsimbayang ka. Kasi yun ang maudo natin ngayon, ang tinatalakay natin. Pag ikaw ay ang madhab mo ay madhab takrar, ang paninindigan mo na yung isang utos ay sapat na para ulit-ulitin mo yung trabaho, ibig sabihin na dito rin sa pananaw na ito na once na dumating yung utos, wajib magawin agad o hindi, wajib gawin agad. Yun ang paninindigan. Kasi nakabase na yun doon sa madhab ng takrar. Adiyo, nakabase na doon. Kasi hindi naman pwede ko, kaya nga paulit-ulit, simula nung inutusan ka. So, tiran dito sa madhab ng takrar, ibig sabihin wala na pagdating ng zakat, pagdating ng oras ng zakat, bugay. Kasi yung isang utos, nagsasaad ng paulit-ulit. Ayun yung tiran doon pa. Tiran, ibig sabihin na comment doon sa nagsasabi ng takrar. Ang sagot naman nila, hindi naman gano'n. Hariyo, kasi may palatandaan na isang beses ka lang magsambayang ng luhur, isang beses ka lang magbigay ng zakat. Ang kahulugan ng paulit-ulit ay pagdating na naman kinabukasan, na dumating yung wakto ng luhur, na magsambayang ka na hindi ka na kailangan ng utusan, pakainutusan ka na ng dati, yun tumambutin pigiran. Hariyo, ito mambutin pigiran. So dito naman, na inutusan ka agad, ibig sabihin na bawal magsambayan sa gitna, bawal magsambayan sa bandang huli. Last part ng wakto, di ka makapsumbayan. Bakit? Kasi hindi wajib kasi wajib gawin agad. Ibig sabihin na pagdating ng wakto ng bang ng luhur na wajib magsambayan agad. Kasi nga, wajib sa paul, wajib ka agad. Wajib ka agad. Wa in qulna innal amra yaqtadi marratan wahida. Kung manindigan tayo sa nagsasabi
na yung amar, yung utos na yakati marratan wahida, nagsasaad ng isang beses, yan isang utos, isang gawa. Isang utos, isang gawa. Na ba isang utos na maraming gawa, paulit-ulit? Di. Yesu pananaw tano ba? Isang utos, isang gawa. Ano yun? Napahalyak na didali ka alal po. Ang tanong sabi niya, na bakit? Nagsasaad ba? Dali ka alal po, yung gawain na yun ng agad-agad? Nagsasaad ba yung, no? Parang kamali siya ng balik na nagtagad dito. Dapat dito na al-amru bil-fi'li. Fahaliyak na tidalika, po direct na. Fahaliyak na tidalika, bakit nagsasaad ba iyon? Yung tadalika na fa'il si Kuya Tati. Nagsasaad ba iyon? Yan yung gawa na yun, o kaya yung utos sa gawain na yun, alal-por, agad-agad, amla, o di kaya hindi. Dito mano. Kumbaga na dito tayo ngayon sa madrasa na nagsasabi na yung utos ay parang pang isang beses. Tapos pag gagawa ka naman, maghintay ka naman ng panibagong utos. No? Dito so yun yung masala tinatawag na pag walang karina. Naku nito, kumana lagi tayo pa ma. Kumain ka agi! Ani, walang karina na sasabihin ko sa iyo na araw-araw kailangan kumain ka ng umaga, araw-araw kailangan manangalian ka. Daban yan karina. So yung utos ko na yun, doon ka lang nakain pagkatapos hindi ka na kakain. Kasi yun lang yung ko, dami ako makarina. Pero pag sinabi ko, araw-araw kumain ka ha? Ano yun, paulit-ulit yung nakakain o hindi? Paulit-ulit ka, merong karina. Anong karina? Gawin ka araw-araw. Ano yun? Pero pag sinabi ko sa'yo, kumain ka. Nagsasaad ba yun ng kaulugang paulit-ulit o hindi? Hindi. Isang utos. Umani sa timanasubuan na isang gawa. Yun yung madhab. Kung dito ka manindigan sa madhab na ito, o kaya sa itong madrasa na ito, nagigiyaman na masala niya usul. Masala usul. Itong pinag-aanoan nila dito, na masala usul na ito na pangkalahatan ito. Mga masala usul. Nagsasaad ba ito? Sabi niya, ano ang sabi niya ang kahulugan ng ganito? Kung ikaw ay naninindigan na yung isang utos, isang gawa, tapos pag nais mo gumawa, nautosan ka na naman ng isang beses. Lagi daw mo tagya subo, Allah sigo iblis. Ilang beses pa utosan ang iblis para magsujud sa Nabi Adam alayhi ang mga pinag. Ano yung paulit-ulit hanggang kiamat? Di, sibusan yung tauras. Isang beses. Inutusan ng Allah ang mga malaikat. Wa idh qulna lil malaikatis isjudu li Adam. Lahat ng mga malaikat inutusan on that time. So ibig sabihin isang sujud. Ano yun? Usjudu li Adam. Magsujud kayo kay Adam. Isang beses. Bakit? No, kasi kung paninindigan mo paulit-ulit naman, kung ano man ito, nagsujud sila ng sikuan. Mariyo. Okay, paulit-ulit. Walang katapusan, non-stop. Yaman ito. Ngayon, dito tayo sa madrasa o kaya sa madhab na nagsasabi, yung isang utos, isang gawa. Tapos pag magagawa ka na naman ulit, kung kaparehas na gawa, maghintay ka na naman ng panibagong utos. Yun yung pakasan. Pero, bakit ngayon, inutusan ka magsambayan na isang utos lang, Quran, 1,400 years na dumating sa atin, isa lang yung nakikita mo. Kasi may mga palatandaan gito, pag may palatandaan, walang khilaf. Doon na khilaf ng mga ulama, katid na palatandaan na sinabi ko sa'yo na araw-araw maligo ka ha. Ano yun? Araw-araw maligo ka. Ano yun? Araw-arawin mo maligo. Araw-arawin mo. Pero isang beses lang ko nag-utos, kaya na palatandaan. Hindi man ang mas alasin dahil palatandaan. Katulad ng sinabi ng Quran na usjudu li Adam. Mga malaikat, sujud ka nung Adam. Ano kaya yun? Yung utos na yun na sujud, isang beses lang na yun nagawa o kaya paulit-ulit yun nagagawin ng isang beses na. Bakit? No, kasi yung amar na yun ay mutlak. Amar na walang sangkot. So ngayon,
Wajib ba kaya agawin agad? O hindi wajib gawin agad? Nagatigan. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wajhani. Fihi ay fi jawabi hadal istifham wajhani. Sa kasagutan nitong tanong na ito, dalawang wajah ay li ashabina ay ma'asyira Syafi'i. Sa mga ashab natin na Syafi'i. Ahaduhuma, isa doon sa dalawa. No, nawajan ahaduhuma ahadul wajhain annahu katotohanan siya na al-amr na la yaqtadi al-fi'la al-fawr. Hindi nangangahulugan na gawin agad. Kate sumadhab tanong. Nagirang tanong, gitindig tanong. Ito yung pananaw ni Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. No, ito tayo sabi. Pero sabi niya, wa min ashabina man qala yaqtadi 'ala al-fawq. Hindi ibig sabihin na piyagbangan sa doon at ang maya ko din. Ang maya ko din. Kaiba na naman yung masala na yun. Ang maya-maya natin, tip ko pa kayo masalin na. Wajib alat tarakhi na. Ariyo, yung wajib na alat tarakhi. Maya ko na isip. Ano kami na kurang agad gabi mga sumay sa kurang dyan masamasin. Ariyo. Minsan na nangyari yan sa Sayala. Siyempre, dito yung mga disauso. Na yung mga maulana na po, gagalit. Kutsa lang. Di man natin yan sa puyang sa na wajib puwasa. Wajib puwasa. Ibig sabihin ng puwasa, nakalaki yung puwasa. Wajib na, pero puwasa. Wajib na puwasa. So hindi kailangan gagawin namin agad. Kaya pa kaya may kami sumiyang sa loob. Ako man din, gumigilaw kami. Yung mga maulan, mga kaibigan ko, mga senior. Yung isa na inis yung isa. Kasi kanina pa ikot ng ikot. Kung ikot na nga, natalot yung mga building. Nalangon po third floor. Di ka mas-mas mo. Ariyo. May dokman yun. Sala. Siyempre, doon po masuluhor. 11:30. Bago nga dumating doon sa dulo na magbabang na. Dami! Ariyo. Tapos siyempre nilusupin namin yung kuwan. Yung wajib ng sambayan sabi namin, ang muwasa. Pwede naman mamaya sambayan. Mamimang isa. Ariyo. Yan huwag kang magalit. Ariyo. Hindi ibig sabihin itong salita na ito ni Musanli na i-delay mo na rin ang sambayan. Kasi merong mga ibang mga hadis na afgal na gagawin mo yung sambayan sa unang pagpasok ng wakto. Mas malay-balas. Yun naman yung tungkol sa hukom, sa ilmo. No. Kasi minsan nangyayari, busy ang tao, gablang-alakay. Libawa, nasa loob ka ng siyan, kapiyagbangan na, kailangan na nalabas ka muna ng siyan, puputulin mo muna yung pagkain. Adiyo, na makruh din, kapag magsasambayan ka na, mudafa'atul akhbas ay, nabagiti mana niya dito. No, kaya nga, meron din siyang kahulugan na tigtanwan, na kahit pasabihin natin na hindi wajib agad na gagawin, pero ayamanan yan, ibig sabihin na binigyan ka pa ng pagkakataon kung mali ka man, pwede mo pang gawin sa ibang oras. Yaman ito, as well as nandun ka sa wakto. Next step ko nga diyan tanong sa'yo na yung al-ada, al-qada, al-i'ada, al-ta'jil. Yung susunod na naman doon. Kasi kasama yun sa kahulugan ng amar. Katulad ng sambayang tiyaguan sa wakto. Na kapag natupad mo sa wakto, anong tawag mo? Ariyo, pag hindi mo natupad sa tamang wakto niya, betul. Gitu mga Naman ito, so sabi niya dito, no, wa min ashabi na man qala yaqtadi 'ala al-fawt, dhalika 'ala al-fawt. Sabi nila ay nagsasaad yung gawa na yun, yung dhalikal fi'l ay dhalikal amru bil fi'li. No, yaqtadi 'ala al-fawri agad. No, wa huwa qawlu as-sayrafi wal qadi Abi Hamid. Sinabi doon ng mga ashabi. No, wal awwalu, pero yung una na asahu ay hindi sa pananaw ko sabi ni Musannif rahmatullah. Bakit? Li'anna qawlahu if'al. Dahil katotohanan yung sabi niya, sino nagsabi na ito? Sabi niya, gawin mo. Sino nagsabi? E di yung nagputos, al-amir, pabalik sa al-amir. Li'anna qawlahu, dahil sa yung sabi niya. Sabi nino, yan yung nagputos, al-amir.
If al, gawin mo. Al-amir ay si Pailo kasi yung mag-utos. If al, gawin mo. Na yaqtadi ijadal fi'l. Nagsasaad na gawin yung gawain. No, nagsasaad na gawin yung gawain min ghayri takhsisin bizaman, na walang nakatalaga na panahon. Pag sinabi niyang gawin mo, kumain ka, matulog ka, na hindi ibig sabihin na ngayon mismo, ora mismo, o mamaya, hindi nagsasabi. Hindi sabi niya nagsasabi, nagtatalaga ng panahon na yung unang panahon, dunasan ay dunasaman asan. Yung salita nung nagputo sa gawin mo, na yaqtadi, nangangahulugan, ijad al-fi'li, na gawin pamana, na ginana-ijad na ipairal yung gawa, min ghayri takhsisin zaman, bin zaman takhsisin, na hindi nakatalaga yung panahon na una, dunasan hindi yung ikalawa. Kapag inutusan ka na ang mahalaga ay mangyari. Mangyari yung gawa. Yun naman ang ijad al-fi'l. Ang importante, mangyari yung gawa. Na yung salitang mangyari yung gawa na yun, na hindi naman ang tinutukoy nun na kailangan na gawin mo sa umpisa. Na yung paggawa sa umpisa, tulad natin, ang madhab natin, na ang abdal sa mga sambayan na yung tinatawag na abdal na sa awal-awal. Awalul waqt na abdal. Kasi sa hanapin na akhirul waqt, kay kumatanong ay yung mga hanapin na yan titigiran na kailan magniniating yung kanina niyat ng paggawa. Niyat ng paggawa, hindi mo pagagawin. Pero once na pumasok na yung wakto, automatic kami wajib na kasunod ang niyat. Kasi sa paninindigan natin na kung hindi ka magniyat, lima, luhor mo ni Mato, na di ka niyat at sumbaya ka sa luhor. Lima, naliligo ka o naglalaba ka. Akala mo na aabot ka sa luhur pa mo. Yung masuwak na luhur, ipagpaman. Na habang ikaw ay naglalaba, nagpag na ng luhur, wajib na si sa madhab na wajib ka ng magniyat. Agad-agad. Pagpasok pa lang ng wakto, nagwajib na makapagniyat ka na magsasampayan ka ng luhur. Tapos yung paggawa mo, na dua kaul si sa madhab sa atin. Una, gawin agad. Pangalawa, i-delay ng konti. Hindi ka di mamipis. Ay ginalay doon ba di ka di mamipis? No. Kaya nga ang kaida ng mga ulama, ng ulama Sophia, mga ulama tasaw, tigil-tigil at simpayan ka na ifarap mo yung sarili mo, ipakante mo yung sarili mo sa kahit ano mang upaman ang gumugulo sa isipan. Pagpapiyag yung kakanaan, alam mo, hindi na nakalagay sa piki. Kahit nga doon sa gutom na kumain ka muna bago nga magsambayang. Di ba siya pinatanong na sa piki? No, uli na pakatitigan na daw nga doon na titi. Uli na pakaulungan na daw nga doon na ulungan. Uli na pakabanabanan ka na daw nga doon na banan. Ariyo, ino to, para walang gugulo. Kasi kailangan ka kusyok. Ang tatanggapin ng Allah na sambayan na kusyok. Na may gadi-gadi nga mata na pipiyan namin. Pagurang pala daw ang mabasan. Ano ba ka? Sambayan ka sa Buradyo, mautin na ako. Hindi ka naman tapos. Pero hindi ibig sabihin na sasanayan mo yung sarili. Ariyo. Kahit na mga dalil na nagsasaad na as-salatu fi awwali waqtiha ayus salati afdal ya Rasulullah. Ano ang higit na sambayan? Ang nakakaigit na sambayan ay sa unang wakto niya. Pagdating ng wakto, subayan ka. Pero hindi may tatanggi na yung tao na mayroong pinagkakabisihan. Na upang makaagad-agad yung tao, bilang na tao na makasumbayang gagawin, meron siya. Yung mga madhab, yung mga pananaw na pagdating ng wakto, subayan ka, ay delay mo ng konti, meron sa sutaw. Na pag gano'n, nabibigyan mo ng kasalanan yung tao ng gano'n, mahirap. Ati, sa muli na gayong ad-dino yusron, wa ma ja'ala alaykum min dini min haraj. Na may napiya ka pa sa ano. Minsan na yung tao na hindi niya namamalayan na gumagawa siya. O di na kung ang trabaho niya na yung madumi sa mag-uuling. O di na kung tanadjis, nangangatay ng kontap, nga dimipigo surog. Natito na miya surog. Maliligo pa yun. Di ba man uulitin naman niya. Siyempre, tatapusin niya na yun.
gagawin niya para tigulugapi ko na isang piso. Di ka di maniminto na pa man ha? Kaya ganun minsan. Kaya hindi mo may tatanggi na yung tao na ganun. Kasi hindi naman palagi ganun ang ginagawa. Pero kung buloy niya nung to adat, hindi ko ba? Yung gagawin mong kaugalian, nagitidig ko pa kayo. Kaya manawain, fawailul lil musallin. Yung musallin, nagitong utan, alladinahum sahun. Yung tasahun ko na yung mga taong binabaliwala nila yung sambay. Yan yung masubak. Gagalo pa kayo. Lawak. Pusat. Muni oras. Yan. Ito matanda. Nagkiamatan na yan ang pagabdas. Ayun ang problema. Hindi problema. No. Kasi at pang mga wain. Pero kung dito lang sa upama ito lang utos upama, isang utos lang upama ng sampayan. Na kung yung maghum niya, yung tama na utos sa sampayan. Wajib ang sampayan ka agad o hindi ka wajib ang sampayan. Ito yun may tinatalakay nila. Kaya masabi ng Musatib, rahmatullah alay, no, na yung maghum ng utos na mangyari yung gawain na walang nakatalagang panahon. Hindi mo sabi niya, hindi naman sinabi doon na gawin mo doon sa unang oras, hindi yung pangalawa. Ibig sabihin na duna sani na ay duna, no, duna sani ay duna taksisin bisaman asani. Hindi yung nakatalaga sa ikalawa. Hindi ka pwedeng mamili kasi kaya nga sinabi mo utosan ka hanggang sa nandoon sa wakto niya. Kaya nga sabi niya, faidat sarap kasilan bilbili na kapag nangyari siya na asyaksul makor, yung inutusan, mumtasilan, ginampanan niya bilbili ang paggawa bizamanil awal sa unang oras, yani awal na wakto, wajib na anyasira na maging syadib na mumtasilan ay pamanan naging sunod-sunuran bilbili sa paggawa bizamanis sani sa ikalawang panahon. Ibig sabihin na kung ginawa mo na yung luhod, na ayan naman na niya nito, na parang na rin ginawa yung last wakto. Di ba, so wakto na talo. Meron tinatawag na waktul awal o kaya waktul afdaliya, tapos meron tinatawag na waktul mutawasit, meron tinatawag na waktul ibaha, tapos yung panghuli pa man na meron tinatawag na waktul ikhtiyar pa man, yung pinakalas na waktul. Kasi iba-iba yung sambayan, meron pang hanggang 5 yung pagkakahati-hati ng waktu ng sambayan. Doon na lang sa tatlo, doon sa awal, sa gitna, sa huli. Naging awal sa gitna sa huli, saan mo man doon gagawin yung sambayan, kung sa gitna, na parang mo na rin ginawa yung number 1 at saka yung sa huli. Na kung gawin mo sa huli, na parang mo na rin ginawa yung sa una at saka sa gitna. Na kung gawin mo sa gitna, na parang mo na rin ginawa yung sa gitna at saka uli. Bakit? Kasi yung utos na yun na hindi naman nagtatalaga. Basta ikaw, depende sa iyo. O manasir kanan ba dipindi? Dipindi sa kabibisika. Kaya, yung tao, pag ginawa niya sa unang wakto, ibig sabihin na parang niya na rin ginawa sa yung sa bandang uli. Yeso madagdan. Sa hanapin natin. Ang hanapi, ang madhab ng hanapi, na yung sa wakto nila na huli. Takhir kira. Naon takhir. Kasi ganun na 10 minutes bago yung bang ng wakto na hindi abdal ganun ang sumbihan siya. Kasi ang madhab nila na yung utos na takhir, lamang takhir. No, lawla na syukala ummati la amartuhum bilwid yung hadisan, kung hindi lang pahirap sa mga umat ko, uutusan ko silang magsiwak at saka magtakhir ng kasya. Itakhir, ihuli. Naman mo meron sa kanila na alas 10 sa gagawin hindi ka pag-pump sa isa. Mario, nandun ako sa Bopal na nagulat ako siyempre, delayed na. Kaya man to alas 8 so ay siya. Minsan dumarating sa atin ang 6:30 na ay siya. Sige rin natin. Hindi na masyadong maaga yung kuwan. Katulad itong mga December, January, na yung ay siya natin na 6:30 na biyagbangan sa isa. Sige rin na 8:30 pa yun. Bago magbang ng Aisha. O kaya pinakamatagal na 7:30. Ngayon na ang bang natin sa Aisha, halimbawa alas 8, nasikiran na alas 9. Pero yung talagang naninindigan sa madam nila, alas 11. Pinangabsin ko yung sa Aisha. Kaya pag doon ka sa Marcas, Raywin, o kaya sa Nizamuddin noon, siya pa yan, ano kang ulit.
marga, may ginat tarawih. Buwi ginat ha? Nasumang busaw ng buwi ginat after Maghrib mabukuan. Hindi kailangan niya magpadali. Ginat yung lalapit siya. Hindi niya kailangan magpadali. Kung nagaganong-ganong nga doon, laki ng oras mo, kahit matulog ka pa. Pagitan ng Maghrib bagway siya. Kahit matulog ka. Iba na ito baka tulog. Ito pa kahit ng mga tulog. Ang lawak ng agwat. Minsan ay paglatan ng Maghribiran, agusway sharan at buwang oras. So mga punpun na oras. Minsan na ron, merong isang mas itutigiran ng Old Testament, sabi nila, nagpagbang sa isa alas 10. Naging ito na, may papasan ko man ang magigat. Yun, may nagpang, sabi ko na late na, siguro walang tao lang tapos kinabi, hindi. Ginansuan doon ang madabsi. Ginan yung talagang nanindigan sa totoong madhab ng hanapin, yung i-delay yung sampay. Matindi. Piso po yun, ang yung pita. Epsuin namin muna magabdas ka sa sun. Ang kawawa na pagtaglamig. Hindi naman naglamig talaga nag-yelo ha. Nakagiyasubang. Eh bang, ilan ito din. Tabang sa subo saya. Nakailang na yakap subo yung ilan. Kapipita, maliwanag mo. 10 minutes na pag-isra. Meron nga subo yan. Matiti na, biruin mo man, ilang oras minsan umaabot yung pagitan ng bang ng subo nila. Ginawa na isang oras. Naghihintay ka isang oras. Pero pang iba na isang kalahating oras lumanayaw. Ano man ang pamimili na nila? Allah. Grabe doon. Ay, sige na natakit. Nabalagin tanwa ko. Open. Kahit tsaka. Pero ang after, nasa pinaka-option. Naman yan.